ang mga unang balita sa umagang ito. Pagdiriwang ng ika-114 na araw ng kalayaan ng Pilipinas, tututukan live. Kahit nabigong madepensa ng kanyang WBO welterweight title, heroes welcome para kay Manny Pacquiao sa General Santos City, inihahanda na. At sa kabila ng pagkatalo ni Manny, Coach Freddie Roach isinama na sa International Boxing Hall of Fame. Suspect sa pagpatay at panggagahasa kay Geraldine Dindin Palma na natagpuan sa maleta noong 2007 na aresto na ng mga pulis. Landslide sa Davao City, isang batang babae ang patay. Sa Dumaguete City, binatilyong nagtitinda ng lobo na kuryente matapos ng kaingkunin ang mga panindang sumabit sa kable ng kuryente. Ilang Kapuso stars nakisa sa pagdiriwang ng Philippine Independence Day sa iba't ibang panig ng mundo. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Ulat panahon muna tayo mga igan. Maulan po ang panahon sa Cavite kung saan unang winagayway ang watawat ng Pilipinas sa bayan ng Kawit noong June 12, 1898. Kaya sa mga mamamasyal dyan, bukod sa ating watawat, magdala rin po kayo ng payong at baging kapote. Sa iba namang bahagi ng Luzon, kabilang po ang Metro Manila, inaasahan ang bahagyang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan. Ganito rin ang inaasahan sa Visayas. May mga pag-ulan din po dyan. At maging sa Mindanao, dahil din po sa naranasan sa mga pag-uulap, ay malaki din ang posibilidad ng pag-ulan. Kaya wag na po niyong alisin sa inyong mga bag ang inyong mga panangga sa ulan. Ang panahon pong yan sa Mindanao dahil na rin sa shallow low pressure na huling namataan ng Pag-asa na may layong 100 kilometro timog ng Mindanao. Isa ring bagyong malapit sa bansang Guam ang tiyak na raw na papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong linggo. Ayon sa Pag-asa, inaasahang papasok yan sa ating PAR sa Huwebes. At ang pangalan pong naghihintay sa bagyong yan ay Butchoy. Posible rin sila magsanib ng shallow low pressure area sa Mindanao. Ang ating pong sunrise ngayong kanina po ay nagpakita ang araw alas 5:26 at lulubog siya mamayang hapon alas 6:25 ng hapon. Ano man ang panahon, magplano magsiguro makibalita sa GMA Weather. At kamustahin na po natin sitwasyon sa Kawit, Cavite kung saan ideklara ang kalayaan ng Pilipinas noong 1898. Daron po si Miss Rhea Santos. Rhea. Yes, Igan, inaasahang alas 7 ngayong umaga ay darating na ang parada dito sa Liwasang Aguinaldo o Aguinaldo Shrine mula sa mga lugar ng Pinamitan at Binakayan. Sasaliwan po ng tugtog ng banda at sasabayan ng pagmarcha ng mga opisyales mula sa iba't ibang lugar sa Cavite. Pangungunahan naman po ni DOTC Secretary Mar Rojas ang tradisyonal na pag-aalay ng bulaklak sa Aguinaldo Tomb at ang makasaysayang pagwagayway ng watawat sa balkonahe ng mansyon ng mga Aguinaldo. June 12, 1898 nga po nang iproklama ng revolutionary leader at unang Pangulo ng Pilipinas na si General Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas mula sa pananakop ng mga Kastila. At ngayong taong ito, ang tema natin, kalayaan, pananagutan ng bayan para sa tuwid na daan. Alerto na po ang mga pulis dito sa Cavite. May 200 pulis ang nakadeploy sa paligid ng Aguinaldo Shrine mula boundary ng Kawit, Noveleta at Bacoor para i-assist po ang trapiko dahil sarado po ang Tirona Highway mula alas 5 ng umaga hanggang alas 3 mamayang hapon. Ang payo po ng ating mga pulis, dumaan lamang po ng Centennial Road kung pupunta ng Noveleta area. At sa mga oras na ito, makakausap po natin ang hepe ng Kawit Cavite PNP, si Police Chief Inspector Mamerto Malubay. Good morning po, sir. Good morning po, ma'am. Isang mapagpalayang umaga po. Samahan niyo po ako dito. Kamusta na po ang pagbabantay natin sa seguridad dito po sa paligid ng Aguinaldo Shrine? Sa ngayon po, tayo po ay
malaya pong makagalaw at wala po tayong dapat alalahanin habang ginagawa po itong 114th Independence Celebration po dito. Nakapaligid po dito sa ating Aguinaldo Shrine ay may mahigit po tayong 100 kapulisan. Bukod po yung mga nasa mga boundaries na katulad ng sinabi po ninyo kanina. Aha. Meron ho bang mga, aside po dun sa nabanggit ko, no, na saradong mga lugar, ano pa ho mga lugar ang sarado sa mga oras na ito? Bali, ang sinarahan po lang natin itong buong Tirona Highway. Alright. Pero meron po tayong ginawang mga rerouting scheme na once na nag-start na po yung parade, they will take Centennial Road, Bayag, Hack Road, or doon po sa may Nobeleta po, pwede rin po pumasok sila doon. Alright sir, ngayon medyo lumiliwanag na po yung panahon dito, no? Hopefully talagang tuluyang mawala itong itim sa ating kaulapan. May contingency measures ba ang mga pulis natin just in case so biglang umulan? O tuloy pa rin ang selebrasyon talaga? Umulan man o of course umaraw? So, bali po, umulat umaraw mo po yan, tuloy po ang selebrasyon. Alright, so dito tayo, kung umulan man, basa lahat, okay lang. Okay lang po, sama-sama po tayo dito. Alright, mensahe po para sa ating mga kababayan, yung mga pupunta ho ng Kawit, Cavite para masaksihan itong makasaysayang selebrasyong ito. Para po sa kalaman ng iba na gusto pa pong pumunta rito sa Aguinaldo Shrine, kung wala po kayong invitation o yung counter sign na tinatawag, meron naman po tayong mga kapulisan doon, magpaalam lang po kayo na kayo darating po, gustong umattend po dito at ituturo po sa inyo yung tamang daan. Alright, maraming salamat po Police Chief Inspector Mamerto Malubay, ang hepe po ng Cavite, Kawit Cavite PNP. Thank you very much, sir. Alright, sa mga oras na ito, silipin po natin ang sitwasyon sa monumento. Nakatutok doon si Katrina Son. Katrina. Rhea, madaling araw pa lamang nga ay abalang-abala na ang mga tao dito sa monumento para nga yan sa paghahanda para sa selebrasyon ng Araw ng Kalayaan. Alas 3 pa lamang ng madaling araw, nakaayos na ang mga tolda at upuan dito sa Bantayog ni Gat Andres Bonifacio sa monumento. Tuloy-tuloy ang ginagawang pag-aayos dito para sa isang programa na gagawin bilang pag-alala sa Araw ng Kalayaan. May mga pulis na rin dito na nakadeploy at bukod sa mga pulis na nakadeploy din, may 200 na miyembro ng Reform Department of Public Safety and Traffic Management. Pangungunahan raw nila ang assistance at crowd control dito sa monumento. Sisiguraduhin raw nila na magiging mapayapa at maayos ang pagdiriwang ng ika-114th Independence Day ngayong araw. May mga makikita na rin dito na nagbebenta ng mga bandila na may iba't ibang laki. Dito nga nakilala namin si Maricel na mahigit 10 taon na raw na nagbebenta. Dito nga raw siya nagbebenta sa monumento dahil tiyak raw niya na nauubos ang benta niya tuwing Araw ng Kalayaan. Isasara raw Rhea ang mga daan dito sa monumento bago mag-alas 7 ng umaga. Alas 8 naman ng umaga magsisimula ang programa dito na dadaluhan raw ni Secretary Leila de Lima. Samantala, Rhea, bilang bahagi din ng selebrasyon ng Araw ng Kalayaan, magkakaroon din ng libreng sakay sa LRT mula 7 a.m. hanggang 9 p.m. ngayong araw. At yan na muna ang latest update mula dito sa monumento. Rhea? Maraming salamat Katrina Son, nag-uulat live mula sa monumento. Silipin naman po natin ang pagdiriwang sa Davao. Mag-uulat mula doon si Marlon Palma-Hill. Marlon? Good morning, Rhea. Handa na ang lahat para sa isang malawakang job fair sabay sa pagdiriwang ng ika-114th na Araw ng Kalayaan dito sa Davao City. Sa pangunguna ng Department of Labor and Employment, Region 11 kasama ang GMA Network, isang malawakang job fair ang idadaos ngayong araw dito sa Abriza, Ayala Mall. Mahigit 23,000 na mga job vacancies ang nag-aantay sa ating mga job applicants, 4,581 naman para sa local employment, samantala 18,675 na mga trabaho naman sa overseas. May isinagawang pre-registration bago pa man ang job fair ngayong araw kung saan 1,000 mga aplikante ang nagpalista na para sa isang maayos at madaling pagproseso ng kanilang application letter ng kanilang mga employer at hindi na ito pipila pa. Rhea, inaasahan ngayong alas 10 ng umaga ay magbubukas ang Abriza Ayala Mall. Balik sa iyo, Rhea. Alright, maraming salamat, Marlon Palma-Hill. Karagdagang balita, balikan po natin si Igan. Inihanda na ng General Santos City ang Heroes Welcome para kay